Kakaiba po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga kaistorya. Ngayon lang po ito nangyari sa bansa natin kung ikukumpara po sa mga presidente na naabutan ko. Ngayon ko lang po nakita na nangyayari ito, mga kaistorya. Liligawan po ng Canada ang Pilipinas. Ipapadala nila dito ang 300 na mga business leaders, mga kaistorya, para mag-invest dito sa Pilipinas at tingnan nila kung anong negosyo ang maitatayo nila dito sa Pilipinas dahil nakita nila yung tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa po natin. Dito ay masasabi ko, mga kaistorya, nakikita natin na nakakapagtaka. Kaya nga kakaibang pangyayari ito dahil mga first world countries at mga superpower countries pa sa buong mundo sinusuyo ang Pilipinas. Ang sabi nga po, mga kaistorya, ng World Bank, the economy of the Philippines has sustained its strong momentum. Ibig sabihin kasi, mga kaistorya, tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ekonomiya natin at ito pa pong strategic location ng Pilipinas sa geography ay talaga naman hong magagamit sa global security. Global power ang pinag-uusapan natin dito, yung dominance. Dahil sabi nga po ni Presidente BBM, nasa sentro umano ng mundo ang Pilipinas. Yan po ang magagandang balita na maihahatid ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Paki-share po at paki-like. Ako po ay magpakita na sa inyo ng atin pong mga lehitimong references. Ito na po. Palakihin ko po ito, mga kaistorya, para mabasa din po ninyo. Ang sabi po dito, Canadian businessmen to visit Philippines for trade prospects. Ayan na, mga kaistorya. One day ago lang po ang balita na ito. Latest po ito. Basahin natin A delegation of 300 business leaders from Canada is set to visit the country next month to check out opportunities in line with the Canadian government's thrust to diversify trade. Ito po ay lehitimong balita. Verify ko na ito. Dalawang magkaparehong balita ang ipapakita ko sa inyo kung bakit, mga kaistorya, ay meron silang magkaibang punto ng pagbabalita. Ang sabi po dito, in a press briefing yesterday, Guy Boy-Liu, ewan ko kung tamang pronunciation ko, Guy Boy-Liu, Senior Trade Commissioner at the Canadian Embassy, said the delegation, to be led by Canada's Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development, Mary Nang, will have representatives from over 180 organizations from 17 different sectors and will be in the Philippines from December 4 to 6 after its Jakarta stop. Ay bakit ang Pilipinas ay isa sa napili nila, mga kaistorya? Basahin muna natin This is the biggest Team Canada Trade Mission. Ito pala yung pinakamalaking team ng mga negosyante dyan sa Canada. Grupo that we have done. So it's bigger than the trade mission in Japan. Mas malaki pa umano ito dun sa trade mission na ipinadala sa Japan. It's bigger than Korea. Right? And why is that? It speaks to the interest of Canadians in Canada at large to engage with the Philippines. Ayan ang sinasabi ko. Kaya nga kakaiba ito Sinusuyo din ng Canada ang Pilipinas Ano po? The delegation is composed of approximately 60% small and medium enterprises and 20 to 30% large Canadian companies and will focus on the following sectors. Ito na. Food security or agriculture, clean technology, infrastructure and information and communication technologies. Companies engaged in defense and aerospace as well as education will also be part of the delegation. Ito ang pinakamahalagang punto dito Itong last paragraph na ito. Boy-Liu said the Philippines is becoming an attractive market. Tingnan ninyong termino for Canadian firms, ito na, due to its growing economy, with the country's gross domestic product projected to grow by around 6 to 6.5% next year until 2026. Totoo yan.
Yung balita na yan mga kaistorya dahil ito ang datos mula po sa World Bank. World Bank po ito mga kaistorya ha. Ayan o, World Bank Group. Anong sabi dito? Itong naka-highlight. The economy has sustained its strong momentum, growing 6.0% in the first half of 2024, placing it among the top growth performers in the region in the Southeast Asia. Tayo daw po ay isa sa mga top growth performers. As a result of continued recovery and reforms, the Philippines is on track to transition from lower middle to upper middle income status this fiscal year. Mangyayari ngayon yung target ni PBBM na tayo ay mailagay dun sa status na upper middle income mga kaistorya. Alam nyo, nangyari po yan dahil po doon mga kaistorya sa mga reforms at recovery na taktika, programa, na proyekto na ginawa ni PBBM para maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Alam naman natin na noong pag-upo ng bagong administrasyon ngayon, ang inabutan nila mga kaistorya ay bagsak na ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na sektor ng edukasyon, bagsak na sektor ng agrikultura at bagsak din ang sektor ng pangkalusugan at baon pa sa utang ang Pilipinas dahil nga po mga kaistorya sa nagdaang pandemya. At dahil nga po sa pandemyang yan, ang gobyerno natin nangutang para po sa kanyang programang pangkalusugan dahil sa pandemya at para sa ayuda sa mga Pilipino. Isipin po ninyo, nadoble ng nakaraang administrasyon ang utang ng Pilipinas ha. Yung dekadang naipong utang ng Pilipinas ay nadoble yon sa loob lamang ng isang termino ng presidenteng nakaraan dahil sa pandemya. Ano mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, sa panahon ni Noynoy Aquino, ang utang ng Pilipinas ay nasa humigit kumulang 6 trillion pesos lamang. Ngunit pagkatapos ng administrasyon ni former President Duterte ay umabot ito ng humigit kumulang 13 trillion pesos. Kaya nga ho na doble mga kaistorya. Yan ang inabutan ng administrasyon ni PBBM. Isang gobyernong baon sa utang at bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Nalusutan lahat ni PBBM yan eh. Naiayos niya po lahat eh. Naibangon niya ang Pilipinas at hindi lang po basta naibangon kundi naihanay pa ang Pilipinas sa mga bansa, mga kaistorya na top growth performers. Ganyan kagaling mga kaistorya ang estratehiya ng kasalukuyan po nating presidente. Yan yung hinahamak-hamak nilang presidente. Yun lang pala ang makakagawa. Nung hindi nagawa ng mga nakaraang presidente ng Pilipinas. Tuloy po tayo, palakihin ko ulit ito mga kaistorya. Canada to send largest trade mission to Philippines. Largest trade mission daw po ha. Eyes more investment. Ano yung investment? Papasok na kita ng Pilipinas yan. Papasok na negosyo yan. Papasok na mga negosyo na magbibigay ng patrabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. Yun po ang ibig sabihin yan, mga kaistorya. Inflows. Mga kaistorya. Foreign direct investment. Canada is sending its largest trade delegation to the Philippines in December to explore investment opportunities and partnerships in defense, agriculture, mining, energy, and infrastructure, diplomats said Thursday. Mary Nang, Minister of Export Promotion, International Trade and Economic Development, will lead a powerhouse Team Canada trade mission to Manila from December 4 to 6. Canadian officials said she will be joined by at least 300 business leaders from over 180 organizations from 17 different sectors, said Guy Boyle, Senior Trade Commissioner at the Canadian Embassy. Maganda kasi mga kaistorya ang kalagayan ng ekonomiya natin ngayon. Kaya tayo sinusuyo, nililigawan na makakapangyarihang bansa yan, mga maunlad na bansa yan, mga dambuhalang ekonomiya yan, dambuhalang bansa. Canadian businesses, he said, have expressed a high level of interest in the Philippines due to significant economic reforms in recent years on taxation and liberalization in key sectors, including renewable energy,
sending positive signals to potential investors. Nagkaka-interest sila ngayon. O di ba? Kaya nga tama yung sinasabi ko, apple of the eye ngayon ng mundo ang Pilipinas. Ha? Kaya nga sabi ko, iba ang nangyayari ngayon. At the end of the day, we are looking for a stable and predictable business environment. And what we have seen over the past few years in the Philippines is indeed going in that direction. So that's quite interesting and promising for partnerships in collaboration, Boylio said. Canada sees even greater potential in the Philippine market. Ba, positibo ang Canada, ano? Yung nakikita nila, ha? Sa market, sa ekonomiya ng Pilipinas ay maganda. Citing gross domestic product growth projection of 6 to 6.5% in 2025 to 2026. Ibig sabihin nun kasi, mga ka-istorya, kikita sila ng malaki dito sa Pilipinas pag nag-invest sila dahil sa magandang takbo ng ekonomiya natin. This is a great country. Ba? Great country daw po tayo. That is seen increasingly as a hub. Companies are looking at using the Philippines as a hub in terms of servicing other countries in the region. Yan yung yung mga kababiyahe ni PBBM na pinupulaan ng mga taga-kapapaitan. Biyahe daw ng biyahe ay mga eng-eng. Mga eng-eng. Natural ba biyahe? Trabaho ng presidente yan. Ipinopromote niya ang Pilipinas. At ini-encourage niya ang mga investors na mag-invest, pumunta dito sa Pilipinas. Alam nga namang magburo lang yan sa Malacanang. Ngayon, nagbubunga ang mga biyahe na ni PBBM. At yung mga investment pledges, mga kaistorya, na nakuha ni PBBM sa mga biyahe niya, sa mga bansang pinunta niya, kakabunga na po at natutupad na. Nandito ang referensya na ipapakita ko sa inyo maya-maya. Tapusin muna natin ito. This is the country, Pilipinas ang tinutukoy ha, that is English speaking. Totoo yan. Sabi nga po mga ka-istorya, ang Pilipinas daw po, mas marami pang Pilipino ang magaling mag-Ingles kaysa sa isang English speaking country sa mundo. Nakalimutan ko lang kung anong bansa yun eh. Oo, ganyan kagaling po ang mga Pilipino at asset po natin yan. Kaya yung mga kabataan dyan, mga estudyante dyan, ay ini-encourage ko kayo na mag-aral kayo ng lingwaheng Ingles. Talagang mapapakinabangan ninyo yan. Isa yan sa tinitingnan sa atin bilang katangian po natin. But take note, ang pinag-aralan at ang lingwahe, yung pagiging master mo sa lingwahe, ay hindi yan sukatan ng talino ha. Kasi marami pong matataas ang pinag-aralan, maraming mga magaling sa linguistics, ay kumbaga may ituturing na ay dahil po sa masamang asal, kaya ganoon Sabi nga ang pinag-aralan daw ng isang tao ay hindi kayang baguhin ang pag-uugali ng isang tao. Totoo naman yun. So, nabanggit ko lang ha. So, it makes things much easier, but you also have a very young, very tech-savvy population that resonates when we talk to our companies. Maganda yung labor force natin, batang-batay, napakalakas. Sa China wala, nagsisipagtanda na ang populasyon nila. Oo, isipin ninyo, sabi ng United Nations sa estimate nila, pagkatapos ng century na ito, nasa mahigit kalahati o 50% ng populasyon ng China wipe out na, wala na, tudas na dahil sa pagtanda at hindi napapalitan ng bagong panganak. Kaya nga malaking problema, desperado ng gobyerno nila Yeah. Canada believes that trade missions would help Canadian and Filipino businesses open doors in dynamic markets, unlock new opportunities, and connect with government and industry leaders, so on and so forth. Hindi ko na kasi hahaba tayo, magiging boring na. At least naihatid ko na sa inyo yung magagandang punto. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga ka-istorya. Anong sabi sa balita na ito? Ito po ay si Cebu Daily News. Marcos foreign trips yield $14.2 billion in investment. Dolyar yan Bilyon-bilyong dolyar ang pinag-uusapan natin dyan Around
14.2 US dollars, $14.2 billion worth of investment commitments from President Ferdinand R. Marcos Jr.'s foreign trips in the past 16 months have begun turning up as of December 2023. The Department of Trade and Industry reported Sunday. Unti-unti na ikang nagbubunga, diba? DTI said the investment came from 46 projects that are already operating or have registered with investment promotion agencies. Our dedication to turning investment pledges into reality is unwavering. We also leverage its presidential visit as a springboard for building up a pipeline of investment opportunities and making the Philippines as investment destination of choice, Trade Secretary Alfredo Pascual said in a statement Sunday. Ganda. Asan na yung mga taga-Team Kapa? Ang totoo niyan, kahit sila nakikinabang. Baka meron nga dyan na kapapaitan dahil dun sa foreign trip si PBBM, yung mga foreign investment, mga nagtayong kumpanya. Baka sila isa sa nakinabang, nakakuha ng trabaho. Diba, mga kaistorya? O dagdag na balita naman, aray! Ako naman, ano na tayo? Pasensya na. Kailangan kong bigyan kayo ng update sa mga balita. Ano ho? Tungkol kay VP Sara. Defying House, VP Sara Duterte refuses to leave detained aide. Nandun daw po si VP Sara. Bumisita at kung hindi ako nagkakamali ay hindi na umalis sa compound ng House of Representatives. Doon sa Kamara. Ano kaya na tayo? Anyanyari sa mundong Pilipinas. Vice President Sara Duterte is ignoring security rules of the House of Representatives and decided to plant herself indefinitely inside the chamber, supposedly to keep company with her top aide in detention, an unprecedented move seen to heighten friction between herself and the lawmakers. Ano na tayo? Hindi po siya ang batas sa House of Representatives. May sariling mga security rules ang House of Representatives na kailangan namang respetuhin. Ano naman na tayo? Ano na tayo? Nakakadismaya. Duterte on Friday also remained defiant against the House summons for her appearance in a committee's hearing on the confidential funds, so on and so forth. Ano na tayo? Kasi yung kanyang tao dinitain. Ng na cite in contempt ni Actitius representative, mga kaistorya. Nako po. In a hazily called press conference via Zoom from the office of her brother, Davao Representative Paulo Duterte at the Batasang Pambansa building in Quezon City, the Vice President said she faced mortal danger from the Speaker of the House. She told the House Sergeant at Arms, retired Police Major General Napoleon Taas, that she didn't need any extra security personnel as she had brought her own. Siyempre, may mga kasama yan na If anything happens to me here inside the house, there's only one person who wants to kill me. Paano naman siya ipapatudas doon ni Speaker Martin Romualdez? Natural, wala namang ibang sisisihin. At saka sinong gagalaw sa kanya doon? Ano to? Parang naman itong parang, mahirap na lang magbitaw ng salita, mga kaistorya. Ito na lang, People's Tonight. Ito yung nangyari. Sinabi ni House of Representatives Sergeant at Arms retired Major General Napoleon Taas na nilabag di umano ni Vice President Sara Duterte ang security protocol ng Kamara nang magpumilit itong mag-overnight sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nitong Huwebes, Nobyembre 21. At about 11 p.m. I personally appealed to the protocol to the security of the Vice President at room 304, Office of Representative Pulong Duterte, if they could possibly leave the premises. So inaano niya sa magalang na parang kung pwede kayo umalis, yung mga security ni VP Sara, as there is always a practice during the long weekends that we turn off power. Di walang kuryente. Ano rin yun, walang aircon, walang ilaw. Kaso nandoon, di hindi may turn off. In all our buildings, ni Taas sa press conference sa Kamara ngayong Biyernes, Nobyembre 22, sinabi ni Taas
na dumating ang grupo ni VP Sara dakong alas 7:45 ng gabi bago ito nagtungo sa visitors area ng House Detention Facility kung saan siya pinayagang makausap si Attorney Zuleika Lopez. Yan yung na-contempt Chief of Staff ng Office of the Vice President na ipinakulong ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa pagsisinungaling di umano sa pagdinig sa kontrobersya sa confidential fund ng OVP. Natapos ang kamustahan nila ni VP Sara at Attorney Zuleika bandang alas 10 ng gabi, subalit imbis na lumabas ng batasang pambansa complex ay sumimple di umano ang Vice Presidente at kanyang mga security personnel patungo sa opisina ng Representative Pulong, bagamat walang pahintulot ng House officials. Ano to? Bastusan. Ano yun? We talk over the phone with the security that the VP will just change clothes using the room of Honorable Pulong Duterte. Magpapalit lang daw ng damit. At nang puntahan ng House security personnel ang room 304 ni Representative Pulong Duterte, ito ay inilak di umano ng grupo ni VP Sara hanggang sumapit ang alas 10:53 ng umaga ngayong Biyernes. Kahapon, saka sila umalis ng silid para muling makipagkita kay Attorney Zuleika. Ano na tayo? Kadismaya naman. House probe retraces bulk withdrawals of confi funds. Oh! Nakita daw ng ng House, ng Kamara, yung komite, yung maramihang withdrawal umano ng confi funds. The House panel investigating the expenditures of the Office of the Vice President and Department of Education, the latter when it was still headed also by President Sara Duterte, heard new testimonies that raised more questions on how they used confidential funds. This was on top of the challenge of verifying the receipts earlier presented by OVP to explain how yung mga questionable mga pirma sa resibo. In the sixth hearing conducted on the matter by the Committee on Good Government and Public Accountability, lawmakers tried to piece together where the OVP's Special Disbursing Officer, Gina Acosta, could have possibly kept 125 million pesos in confidential funds out of the check she cashed every quarter with the Land Bank of the Philippines branch on Show Boulevard, Mandaluyong City, so on and so forth. Balak na ba mga kaistorya? Ano na tayo? Ano sa palagay nyo, mga kaistorya? Ito pa, yung akap na tinanggal ng komite akap na ang sponsored sa budget, mga kaistorya, ay si Senator Amy Marcos. Tinanggal niya yung akap. Ang sabi naman ni Speaker Martin Romualdez, ay tanungin ang mga tao kung ano ang kailangan nila. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez has urged some senators opposing the Ayuda sa Kapus ang Kita program to talk to the people so that they would understand its significance. In an ambush interview on the sidelines of the Bagong Pilipinas Servicio Fair here on Thursday, Romualdez was asked about a part of his speech in which he asked Albay representative or residents if they agree with the importance of AKAP, as some of his friends in the Senate appear to be against it. Tinanggal nga. Ako, nalulungkot ako dun. Yes, we heard that some people in the Senate do not understand AKAP's huge impact because they rarely engage with the people, he said. Alam ba nila ang saloobin at pulso ng taong bayan? Tinanggal nila yung AKAP. Ay nakakatulong yun, mga kaistorya, sa mga tao. Nakapos ang kita. O lalo na yung mga may pinag-aaral. Ako'y nalulungkot ako dun. Yun yung content ko kahapon, mga kaistorya . Kayo ba? Pabor? Natanggalin ang AKAP o hindi pabor? Kasi ako, although hindi ako nakikinabang sa AKAP, wala akong AKAP . Hindi ko naman kailangan kung tutuusin. Dahil na pinagpapala ng Panginoon . Paano na lamang yung mga beneficiaries po doon? Biglang tinanggal o di anong mangyayari? Diba? Kawawa, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Pakishare po at pakilike. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.